Hello. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. And, okay. Ganda na panahon ngayon, Sige po, inaniyahan ko po ulit ang lahat na tumayo at tayo po ay magbabasa ng atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Buksan niyo po inyong mga Bible sa Book of Colossians chapter number 1. Colossians chapter number 1. Awitan pa lang po. I hope tayo ay blessed, no? Wala po niyan sa sanlibutan. Wala po niyan sa... Amen. So, Colossians chapter number 1, at babasahin lang po natin ang verse number 16, mga kapatid. Verse number 16, Colossians chapter number 1, verse number 16. Amen po kung nandyan na po kayo. Ayan. Sige po, sabay-sabay tayo in verse number 16. Ready, read. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. No? So sabi po dun sa dulo, ang tinutukoy po ditong Him ay walang iba kundi yung image of the invisible God, none other than the Lord Jesus Christ. So sabi ng talata sa verse number 16, lahat ng bagay ay nilikha niya at para sa Kanya. Okay? Created by Him and for Him. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa umagang ito niyo pinagkab sa bawat isa. O Diyos, tulungan niyo po kami kung ano man po ang amin pong needs this morning. Lord, provide our needs and help our hearts na mula sa iyong salita ay gamutin, Panginoon, kung ano man ang amin pong pangangailangan nga. O kung may sakit kami sa puso, O Diyos, na kailangan pong operahan ngayong umaga, dalayan ko po na inyong salita na kung saan ay mas matalas pa sa tabak na magkabilaan ng talim, ay ngayong umaga ay maipangaral po ikaw ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. Salamat, Panginoon, sa lakas na kaloob niyo patuloy sa amin. At salamat, O Diyos, dahil kami blessed. We are blessed beyond measure. Nawa, ma-recognize namin yun, makita namin yun, na kahit kami ay sumusuway sa inyo, O Diyos, nasa pagsuway, ay nandoon ang inyong biyaya. Pero ayaw mo naman natili kami roon, O Diyos. Gusto mo na kami ay nasa pagsunod. Salamat po at ikaw ang maitaas ngayong araw na ito, maging sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Yan. So this morning, no, ang pag-uusapan po natin ay mula doon sa text na yon, nakita natin na nilikha ni Kristo ang lahat ng bagay, siyang naglikha at para sa Kanya. So, ang ating po pag-uusapan is God's ownership anong pasunod? Our stewardship. So, malaki ang pagkakaiba ng stewardship at ownership. No? Pag sinabi mong ownership, sa iyon, may karapatan ka doon. No? Pag sinabing stewardship, pinagkatiwala lang sa iyo. No? Pinagkatiwala, hindi sa iyo, pero pinagagamit sa iyo. Okay? So, pwede mong angkinin na sa iyo, pero hindi sa iyo. Pinagagamit lang. No? At itong umaga po na ito, ang desire po natin ay maipaliwanag sa atin at maipangaral po sa ating lahat na in the first place, we don't own anything. God created all things. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay and then He is entitled to everything. No? Sa Kanya po ang lahat ng bagay na ito. Even your life and your very soul comes from Him. No? Kaya tayo buhay, kaya tayo may hininga, kaya tayo nandito ngayon, kaya tayo nagpupuri ngayon sa Kanya, ay hindi dahil hinahatian natin ng Diyos sa oras natin. Kundi dapat ang ating understanding ay humihiram lang tayo ng oras sa Diyos. No? Kasi kapag understanding natin ay hinahatian lang natin ng Diyos sa kung anong meron tayo,
abay, para bagang kawawa naman ng Diyos. Ay, kawawa naman siya. Hindi ko siya paglingkuran. No? Mga kapatid, tayo ang kawawa kung wala tayo sa Diyos. No? Hindi ang Diyos ang kawawa. No? Kailan pa naging kawawa ang Diyos? No? Pero on that cross, alam natin, He suffered your sins. No? Siya yung naghirap para sa atin pong kasalanan doon sa krus at Kanya pong binayaran yung utang na hindi natin kayang bayaran. Kahit sino ka pa, kahit ano pa ang kaya mong gawin o kahit ano pang reliyon meron ka, kung babayaran mo yung utang ng kasalanan, hindi mo mababayaran. Turn to Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter number 3 this morning. Yan. Verse number 8 hanggang 11. Ephesians chapter 3 verse 8 to 11. Anong sabi niya? Sabi niya in verse number 8, unto me, so ang nagsasalita ay si Paul, sabi niya, unto me who am less than the least of all saints is this grace given. Sa kanya daw pinagkatiwala, sa kanya daw ibinigay kahit siya daw ay pinaka-least, no? Pinaka-huli, pinaka-dulo, pinaka-maliit of all saints is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Hindi googleable, no? Hindi mo makita kahit saan. It is unsearchable. Okay? Verse number 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid. Saan tinago? Sa Diyos, hindi tinago sa lumang tipan, hindi tinago sa mga parables, it is hid in God and God Himself, who created all things by Jesus Christ. Anong intent? Anong dahilan kung bakit ito'y tinago? Verse 10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places, do you believe merong mga beings na mas hindi natin nakikita pero totoo sila? No. That is God, of course, number one. No? Hindi mo nakikita pero totoo ang Diyos. At sabi dyan, ang intent ay para ngayon, yung mga principality and powers na nananahan dyan sa mga makalangit na dako ay malaman nila, might be known by the church, the manifold wisdom of God. The intent of God is para ipakita niya sa mga beings na ito kung gaano siya karunong. No? Kung gaano siya kagaling. Verse number 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. So, hindi po ito ang ano natin, sulat lang ako ng konti dito, just for illustration, no? Sabihin natin, ito po yung time, mga kapatid, time. Tayo ay nabubuhay sa time. Sino po dito hindi nabubuhay sa time? Lahat tayo, we are living on time. We have 24 hours a day. Bawat isa sa atin, merong 24 oras. Okay? At dito sa time na ito, tayo ay nabubuhay on a particular point in time. Tayo nabubuhay sa particular point dito sa... Pero before time, ang theological term ay eternity past. Yan o. There was a time before time. Pero wala pang time nun. Wala pang oras nung panahon na yon. So, eternity past, tapos, nung nilikha ng Diyos, dito niya nilikha, dito yung creation, no? Doon lang nagsimula yung time as we know it today. No? Kung papaano nating kinikilala ang oras sa ngayon, ay meron po yung pasimula. At bago pa man likhain ng Diyos, sabi ng Ephesians chapter 3, ang lahat ng bagay, He has His eternal purpose. May layunin na po ang Diyos bago niya likhain ang langit at ang lupa. Do you agree? Ayun, lumikha lang ang Diyos tapos bahala na kung anong mangyari. No? Alam ng Diyos kung anong kanyang ginagawa. Tanda natin, hindi po nagkakamali ang Diyos. Tayo nagkakamali tayo kasi sinusuway natin ang Diyos. Pero ang Diyos hindi nagkakamali. No? At ang Diyos, alam niya kung anong kanyang ginagawa at alam niya rin na mahuhulog ang tao sa kasalanan. He knows everything. No? He knows the details of that. At dahil doon, even bago pa magkakasala ang tao, alam niya na one day, sabi ng Hebrews, si Kristo na salita, the Word, will become flesh. At bibigyan siya ng katawan para siya ay mamamatay sa krus. Okay? So, even before
pinlano na po ng Diyos ang lahat na mangyayari, or even alam niya na kung anong kanyang gagawin on time, on the process of time. And before creating things, meron siyang tinago yung the mystery hid in God. Tinago niya yon sa kanyang sarili. Dahil may kinalaman po yung mystery na yon sa heavenly places. May kinalaman po yung mystery na yon sa makalangit na dako. Preacher, ano bang meron doon? Mga principalities, mga powers, mga rulers, no? Mga spiritual wickedness. No? Dahil ang mga anghel na sumama kay Lucifer ay nag-aklas laban sa Diyos. So sila po ay gusto nila, kasi ang desire nitong si Lucifer, mga kaibigan, mga kapatid, ay maging equal with God. No? Ang title ng Diyos, isa sa title ng Panginoon ay possessor, or hindi, ano ba yun? Most High God. Yan. Isa sa title ng Panginoon yon, the Most High God. At ang ibig sabihin po niya, nasa Genesis 14, kung di ako nagkakamali, possessor of heaven and earth. Yan. So ang ibig sabihin ng Most High God, yan po yung mababasa natin sa Isaiah 14. Sige po, puntahan natin para di tayo nagsasalita sa hangin. Isaiah chapter 14, sabi ng verse number 12. No? Sige po, puntahan natin. Medyo nasa gitna po niyo yung Biblia. Isaiah chapter 14, verse number 12. Isaiah 14. So, konting ano lang tayo, Bible study sa ating panimula lang po, para maintindihan lang natin yung pag-uusapan natin ngayong araw. Isaiah chapter 14, verse number 12. Sabi niya, "How art thou fallen from heaven?" So, sino yung hulog ng langit? Pag sinabi mo, ay hulog ka ng langit, sinasabi mo, galing siya sa kampo ni Satanas. No? "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?" Bakit ba siya ihuhulog? No? O bakit siya nahulog? "For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven." O sabi niya, akyat ako. "I will exalt my throne above the stars of God." Implied na meron palang trono si Lucifer. Kasi sabi niya, i-exalt ko yung trono ko. Iaakyat ko. Oh. Above saan? Stars of God. At ang stars sa Bible may kinalaman sa mga angelic beings. Kaya nga po ang tawag diin sa mga artista na kumikinang ay mga stars, no? Kasi one day tayo po na mga ligtas will be in the place of the stars. Okay? Okay? Kaso lang, yung mga hindi maglilingkod ng tama, bituing, walang ningning. Yan ha? So I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. So sabi niya, saan ba yung sides of the north na yun? Mount Zion yun, dun yun sa langit. Okay? Verse number 14, "I will ascend above the heights of the clouds." So kung sinasabi mo na hihigit ka sa, kung nasa saan ang ulap, edi nasan ka? Saan ba may ulap? No, saan po ba may ulap? May kita po ba kayo ulap diyan sa taas ngayon sa atin? No? Kung ganoon, sabi niya, gusto niya daw mag-ascend above the heights of the clouds. Kasi gusto niya, I will be like the Most High. So yun yung kanyang desire. So yun yung gustong mangyari ni Lucifer. Ang gusto niya mangyari ay maging Most High siya. At ang Most High, ang ibig sabihin nga po nun ay possessor of heaven and earth. So, para hindi ako nagsasalita sa hangin, buksan natin sa Genesis 14 para lang mapatunayan natin, no, kung tama pa yung aking alaala. Genesis chapter 14. Tama ba to? Kung hindi man, pag sinearch niyo po yung Most High, ay may kita niyo po doon yung ibig sabihin nun, ng Most High God na yon. Dahil ngayon, yan. Yon, okay po. 19, verse 19. Nakita natin.
Genesis chapter 14, verse number 19, sabi niya, and he blessed him. Sige po, punta muna kayo doon at yan, Genesis chapter 14, 1:4, verse 1:9, verse 19. Itong sabi niya, and he blessed him and said, blessed be Abram of the Most High God. Ano ang description? Possessor of heaven and earth. So tama po, no? Ibig sabihin ng Most High God ay pag nagmamay-ari ng langit at lupa. Ano daw ang gusto ni Satan maging? Most High. Anong ibig sabihin? Gusto niya maging tagapagmay-ari o sa kanya, maposes niya ang langit at ang lupa. So yun yung desire niya. So dahil siya ay angelic being, saan muna siya nagrebelde? O, diba? Nandamay pa siya dun sa langit. Kaya hanggang ngayon, may darkness sa kalangitan. Kapag gabi, bakit madilim? May darkness doon. No? At may separation ang third heaven, second heaven, saka first heaven. Ba't di natin nakikita ang Diyos ngayon? Kasi nga may kadilimang bumabalot at may nakaharang. Bakit may nakaharang pa? Dahil meron pang kasalanan. One day, sa new heaven and new earth, wala na. There will be no more night. Wala nang kadiliman sa panahon na yun. Ang darkness ay patunay that there is still the presence of sin. Dahil ang Diyos naman, wala naman siyang kadiliman. He is light. So, anong ibig sabihin kung may darkness? There is sin. May kasalanan po, mga kaibigan, mga kapatid. And Satan, ang gusto niya mangyari, gusto niya na akuin o sa kanya dapat ang langit at ang lupa. Kaya nagrebelde siya. At nandamay pa siya. And he sailed through the third part of the stars in heaven. So, kung ano mo yun, 1/3 na mga anghel, kanya pong nagoyo. Siya ang pinakamagaling na scammer in the history of everything. No? 1/3 ang kanya pong naloko, mga kaibigan, mga kapatid. 1/3. So, ang kanyang mga naloko, mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa po ginajudge ng Diyos once and for all. Hindi pa. Nandoon pa sila, kaya nga po may kampon pa ni Satanas eh. Bakit? Hindi pa sila, hindi pa time nila. Hindi pa time na i-judge sila ng Diyos. But before everything, alam ng Diyos that there is the mystery hid in God. Kasi ito yung ipangka-counter niya sa bagay na yon. Alam niyo mga kapatid, sa lumang tipan, walang ipinangako na ang tao mapupunta ng langit at doon magpakailanman titira. Walang ganun doon. Anong ipinangako sa kanila? Kay Abraham, anong pinangako? Titira ka dito forever sa lupa. Ipinangako ko sa yung land na ito to inherit it forever. Bakit? Kasi yun yung kanilang portion dito sa lupa talaga. Kasi one day, gagawa rin naman ng Diyos ng new earth. Kaya yun yung pangako sa kanila. Unthought of yun na ang tao titira kung nasa saan ng Diyos. Sa langit. Walang ganun sa lumang tipan. Even Old Testament saints, pag namatay sila, saan sila pumupunta? Sa lugar na tawag ay paradise. At ang paradise po, saan nakalocate? Katabi po ng impyerno. Kasi may Gulf fix eh. Okay? Katabi ng impyerno yun. Pero yung lugar na yun, kahit katabi ng impyerno, safe sila doon. Kasi nga, nangihingi pa nga eh, kung ang paradise po ay nasa langit na ha, nung panahon po na lumang tipan, papaano po nangihingi ng tubig yung mayaman kay Lazaro? Kalayo niyan. Ibig sabihin, ang impyerno po nasa saan? Nasa ilalim ng lupa. Ang langit po nasa saan? Nasa itaas ng himpapawid. Paano ka manghihingi ng tubig doon? Ang layo. Nandoon kasi yung paraiso dati sa katabi ng hell. At kaya siya manghihingi, pwede bang patakan niya lang itong dila ko ng, para maibsan lang tong init na aking nararamdaman, sabi niya. Pero nabigyan ba siya? Hindi. Kasi nga, once na nandoon ka na sa impyerno, hindi ka na makakalabas. Kaya sabi nga ni Pastor Joey, esep. No? Kung hindi ka patiyak kung saan ka mapupunta, esep. Bakit? No turning back pagdating mo sa impyerno. Hindi ka na pwedeng magtitiket ka palabas doon, sasabihin mo, pwede po bang pakihatid niyo ako doon ulit? Ako'y magtatapat na. Hindi po. No? Once na ang tao napunta sa kapahamakan, magpakailanan po yun. Yun po yung may forever, mga kapatid. Hindi lamang sa langit, kundi sa kapahamakan. No? Ano yung ating sinasabi? Kaya po, may tinagong mensahe ang Diyos kasi nga,
alam niya rin na magre-rebelde si Satanas. Alam niya yun. At ang pagre-rebelde po nila Satanas ay bago niya likhain ang tao. Kasi po, sa Genesis, pagpunta mo doon, may ahas na. At nagdidisib na yung ahas. Nag-fall na sila. No? Bago likhain ng Diyos ang tao, isipin mo, itong sila Satan ay nahulog na po. So, saan yung trono niya before? Ang trono ni Satan ay basta mas mababa sa clouds. Hulaan mo na lang kung saan yung mas mababa sa clouds. Kasi gusto niya na mas humigit sa ulap. Okay? Ito ang sistema. Nung nilikha ng Diyos ang tao, kanino ipinagkatiwala ang dominion? Kanino ipinagkatiwala ang paghahari? Over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every creeping thing that creepeth upon the earth. Kanino binigay po yung dominion? Sa tao. Kung ikaw yung previous na hari, na makapangyarihan ka, pinatalsik ka sa trono mo, tapos ang Diyos lumikha ng mahinang tao, tapos sasabihin niya, ito ha, ikaw ang may dominion sa lahat ng bagay. Over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every creeping thing that creepeth upon the earth. Anong mafe-feel mo? Pipitsugin lang pinalit sa akin? Di pwede to. Bakit ganyan? 'Di ba? Kaya po si Satan, unaan niya agad plano, i-deceive ang tao. Bakit? Aba, papatalsikin niya. Siya yung siya yung may, kumbaga, akin ng tundo. Ganun. So sa kanya yung mundo. Ganun siya. At dahil doon, idinisib niya agad ang tao, nahulog ang tao sa kasalanan. Hence, kaya merong fall of man na tinatawag sa time. Tama po. Alam naman, may pagkakataon sa history natin na ang tao nahulog. Fall of man, no, nahulog ang tao sa kasalanan, sin, that leads to death. Kaya merong kamatayan, kaya merong separation sa buhay na ito, kaya hindi tayo forever na nandirito kasi merong kasalanan at ang resulta ay kamatayan. So tinempt itong si Eva na deceive, tapos si Adan dahil nahiya na siya kinagatan, sabi dapat ubusin ang sinimulan. So inubos siya. So ang point, nagkasala po mga kaibigan, mga kapatid, ang tao. Nagkasala. So na kanino na ulit yung dominion ng sanlibutan? Kay Satan, kaya nga po na-i-offer niya kay Kristo Ang sabi niya, nakikita mo ba lahat ng kaharian na yan? Ibibigay ko yan kung luluhod ka lang sa akin. Bakit nasa sa kanya? Ang Diyos lumikha na lahat ng bagay. Si Adan ginib up yung kanyang korona dahil nahulog siya sa kasalanan. Kaya si Satan na ngayon, take over siya. Sabi niya, akin na to. Akin ng earth. Diba? At dahil doon, ang tao, simula noon, ano daw siya? John 8:44, he was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there's no truth in him. When speaketh a lie, speaketh of his own, for he is a liar and a father of it. Diba? So si Satan, since the beginning, mamamatay tao at makasalanan. Sino pa yung mga pinatay niya? Si Abel. No? Nakukuha po? No? Medyo ganun lang. No? Simple lang to. Okay, so nahulog ang tao sa kasalanan at kaya doon merong death. Okay? Pero ang taas natin o ang heaven is still madilim. Madilim Kasi hindi pa napapalitan yung mga nag-aklas doon o yung mga lumalaban sa Diyos doon. The mystery is connected kung papaanong babawiin ng Diyos yung dominion sa langit, sa heavenly places. Okay? Kasi may plano na siya sa lupa Ano pong plano niya sa lupa? Yung Israel. Kaya nga may kingdom. Plano niya yon sa lupa. Paano yung langit? Paano niya yun tatanggalin yung mga ano doon? Sinong ilalagay niya doon? Or sinong itatalaga niya doon? Ano sabi ng Bible? For our conversation is in heaven. From whence we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo ay admonish, huwag ka tumingin sa mga bagay sa sanlibutan. Set your affection on things above. Look up. Ba? Set your affection on things above, not on the things on this earth. Bakit? Kasi meron tayong portion doon sa itaas
na mas nakahihigit sa kung ano man ang kaya mong makuha sa sanlibutan na ito. At kapag tayo'y na-rapture tayo, nawala tayo, no? Yung mga save, yung mga naiwan po dito, sa inyo na po lahat. Mga sasakyan po dyan, sa inyo na. Kahit hindi pa sa inyo ORCR, drive nyo. Okay lang. No? So, pag kinuha yung mga mananampalataya, nag-rapture. Hindi po ang mga mananampalataya 7 taon lang sa langit. Kasi may pagtuturo na pagkatas daw ng 7 taon, di ba, bababa si Kristo, sasama daw tayo doon. E di 7 taon ka lang sa langit pala. Kasi bababa ka rin pagkatapos ng 7 taon. Kasi tapos na yung tribulation period. Tama po. So natapos yung tribulation period, pagkatapos noon, bababa daw yung mga saints. So sabi, tayo daw yung saints doon. So kung ikaw yung saints doon, bababa ka daw. Sino lang ba yung mga bababa? Yung mga matatapat lang eh. So okay pala na wag magtapat para maiwan ako sa langit. Kasi yung mga matatapat, pagkakalooban ng syudad. Diba? 10 syudad sa'yo, 5 syudad sa'yo, 1 syudad sa'yo, sabi ng ano. Diba? Kaya ang sabi doon sa Matthew, Mark, Luke, dyan, occupy till I come. Para bibigyan kita ng 10 syudad, bibigyan kita ng 5 syudad. Diba? Sabi ng iba, akin yung 10 dyan, akin yung 5 dyan, akin yung... Diba? Ganon sila. Sasabihin ko na lang, okay lang, sa'yo na. At least ako doon may iwan. Diba? So, maling understanding po kasi. Akala bababa. Ang pangako sa atin, caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ever be with the Lord. So doon na tayo. Once na ikaw ay mapunta doon ka na magpakailanman. Okay? So yun yung plano niya to regain regain the heavenly places. Kaya po merong mystery na tinatawag, mga kapatid. At naging possible po yun through Christ's death on the cross of Calvary, His burial, and His resurrection. Akala natin, kaya namatay si Kristo para lang iligtas tayo. Diyan tayo nagkakamali. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit siya namatay. Kung yun lang, sabihin, talagang yun lang, ililigtas lang tayo? Yun lang yun? Hindi po, hindi lang yun. Kaya nga tinasabi ng Bible, ang Diyos may manifold wisdom. Sobrang grunong ng Panginoon. Diba? Kaya tayo, pag naligtas tayo sa ginawa ni Kristo, hindi lang tayo basta iligtas niya. May purpose siya, kaibigan, kapatid. May layunin siya. At isa sa layunin niya, kaya tayo nagcha-church. Bakit? Para ma-build up yung faith mo. Para ma-edify ka. Para lumago ka sa pananampalataya. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, i-build ka. Kasi tayo yung church. I-build ka ng Diyos at pag na-build up ka, ikaw rin in return, tutulong sa ibang mananampalataya para matuto din sila. At ma-build up din sila. Okay. Ang dahilan ng cross, napakalawak ng pag-aaral sa cross, hindi lang para iligtas tayo. No, makasarili naman natin. Wow, grabe, namatay si Kristo para lang sa akin. Hindi po, mga kapatid. May dahilan. At mas malaking dahilan pa kesa sa iyo. Kesa sa akin. Kasi ang Diyos, mas marunong pa sa kahit kanino. At ang ginamit ng Diyos para ipahiya ang marurunong ay kamatayan sa krus. Isipin mo, kamatayan sa krus, ipapahiya mo, kamatayan na nga yun. Ano yung method from the beginning ni Satan? He was a murderer from the beginning. Siya po nagpapako kay Kristo. Siya ang nagpapatay kay Kristo, kaya nga pumasok pa siya kay Judas. Kasi yun yung kanyang layunin. Gusto niya patayin si Kristo. Bakit gusto niyang patayin? Di ba maliligtas ang tao pag namatay si Kristo? Hindi niya ngayon alam Ikaw alam mo yun kasi may Bible ka na ngayon. Siya wala. Old Testament lang meron siya. Siguro pinag-aaralan niya lahat ng propesiya doon. Ano bang gagawin dito? Ano bang mangyari? Ano ba? Alam niya na yan lahat No? Kaya nga sabi niya, patay to sa aking Messiah na to. Pag dumating to, papatayin ko to. Ganun siya. He was a murderer from the beginning. Ano pong proof natin na siya ay gusto niyang patayin talaga si Kristo? Hindi po ba nung pinanganak si Kristo, nung panahon ni Herod, lahat ng 2 years old pababa, pinapas lang. Bakit? Para madamay si Kristo na mamatay. Bata pa lang si Kristo, gusto niya nang ipapatay si Kristo, naisahan siya.
nakatakas, pumunta ng Egypt. Doon lumaki ang Panginoong Jesus. Bumalik. 30 years old, mga kapatid. 30 years old na, pumasok ulit sa eksena. From 12 to 30, silent ang Bible. Kung anong nangyari. So, nung dumating si Kristo ng 30 years old, ito na. Nagsimula yung ministry. 3 years, ang ganda, nagpapagaling. Yan, pinagaling ang mga sakit. Ang bulag, nakakita. Ang pilay, nakalakad. Ang patay, binuhay. Ganun kagaling. Pero nung sa dulo ng ministry niya, no? Pinagkanulo siya. Ang tanong niya pa nga, kayo rin ba'y aalis? Ang dami, nung feeding ministry, ang daming kasama eh. Diba? 5,000 lalaki. Lalaki pa lang yun, wala pa yung asawa nila at wala pa yung mga anak nila. 5,000. Yung feeding ministry, nandoon. Nung nagkagipitan na, nawala. Pati nga yung mga disipulo niya, kahit nga si Peter, di ba? Dininay pa si Kristo. Nung nagkagipitan, mga kapatid, isipin mo, kung alam nila na ililigtas ni Kristo ang sanlibutan through His death, burial, and resurrection, ba't ka matatakot? Ba't takot na takot sila? Hindi sila naniniwala na mabubuhay siya mula sa mga patay eh. Hindi nila inaasahan yun. Doon sinasabi ni Kristo, okay, mamamatay ako, pupunta nila ako sa chief elders, ganyan. Tapos ako'y mamamatay sa krus. Hindi nila alam na siya'y babangon talaga mula sa mga patay. Takot na takot sila. Pero salamat, dahil ang pangako ng Diyos, natutupad. So sabi doon sa talata, no? Mabuhay siya mula sa mga patay. He rose again the third day according to the Scriptures. Nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Salamat dahil tayo po ang recipient ng biyaya ng Diyos. Tayong recipient ng biyaya ng Panginoong Hesus. Ngayon, so may kinalaman po may kinalaman yung mystery na ito. So sa heaven, may kinalaman yun doon. So hindi natin pag-aaralan yan ngayon kasi pinag-usapan natin God's ownership, our stewardship. Ang point ko lang kung ba't ko pinakita po sa atin ito. Mga kapatid, may plano po ang Diyos. May plano po ang Diyos. So kung merong instruction ng Diyos sa atin sa Kanyang salita, we ought to trust Him rather than ourselves. Dapat magtiwala tayo sa Kanya at hindi lang sa ating sarili. Amen. Dapat magtiwala tayo sa Kanya na hindi niya tayo pagkukulangin kahit umaatin tayo ng linggo. Dapat magtiwala tayo sa Kanya na di niya tayo pagkukulangin kahit lahat pa ng mga ministry, atinan mo. Kasi yung plano ng Diyos, higit pa sa atin yun eh. Sabi nga, yung sparrow nga, hindi nga nagtatrabaho yun eh, kumakain yun. Yung mga kung ano-anong hayop dyan, no? Mabubuhay sila. Tama? Tayo pa kayang mga anak ng Diyos? Papabayaan ng Panginoon? Kailangan lang sumunod tayo sa Kanya. Po ba? Kasi ito nga po, hindi ko nga alam, iba sa inyo, nakatulala na eh. Sabi, bakit ganyan? Ano yun? Possessor of heaven and earth. Alam ko lang, possessor ng drugs. Yung eternity pass? Eternal purpose. Diba? All-purpose cream. Yun yung alam ko. Diba? Pero yung ibang nakasulat dyan, di ko na alam. Mga kapatid, hindi po yan mabilis maintindihan. Ang point lang natin, ang Diyos napakarunong niya. At sa kanyang karunungan, dapat lang mo siyang pagkatiwalaan. Dapat lang nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay kasi mas magaling siya sa atin. Isipin mo, nilikha niya nga yung tao eh. Nalikha niya nga yung mundong ito na may oxygen. Nalikha niya nga yung mga pagkain. Papaano na lang kung ang pagkain natin pare-pares ang kulay? Parang MRE lang lagi para sa mga mga army. Ganun lang pagkain natin lagi. Hindi, di ba? Pwede kang magluto ng kulay itim, kulay puti, kulay pula, kung anong gusto mo. Di ba? Basta may pambili ka. No? Kaya di mong ulamin kung anong gusto mo. At ganyan kabuti ang Panginoon. Buti na lang, hindi tayo naiwan sa panahon ni Adan na ang pwede lang kainin ay mga tumutubo sa mga puno. Isipin mo na lang, umaga, atis. Tanghali, apple. Gabi, bayabas.
Kinabukasan, nag-watermelon ka. Di ba? Sabi mo, ganun lang pagkain. Praise God, pwede ng manok. Praise God, pwede ng isda. At hindi lang basta isda, iba't iba pang uri ng isda. Diba? Sipin natin, kung ang Diyos nga, kahit sa hindi ligtas, nagpo-provide siya libre na mga bagay na yan. Umuulan lang ba doon sa mga mababait at hindi sa mga hindi mababait? Bumabagyo lang ba doon sa masasama at hindi binabagyo yung mga sumusunod sa Diyos? Hindi po ba lahat naman ay nakararanas ng mga bagay na yan? Bakit? Mabuti ang Diyos eh. Amen. So kung gayon, bakit di natin siya pagkatiwalaan sa kanyang sinasabi? Tama po ba? Ba't di natin siya pagkatiwalaan na tutulungan niya tayo kung ano man ang ating pangangailangan? Ba't natin siya di pagkatiwalaan na isusupply niya kung anong needs mo? Tama po? Ba't di natin siya pagkakatiwalaan na hindi niya tayo pababayaan kahit uma-attend ka lagi? Kahit may ministry ka. Kahit binibigay mo yung oras mo sa Panginoon. Kahit ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung iba, yung mga tropa natin, nandoon na sila. Nasa lamesa na. Di ba? Kung ano-ano na ginagawa, piso-piso lang daw eh. Piso-piso lang yan. Di ba? Pero kahit gayon, kahit tayo, no, nandito tayo ngayon, yung mga kasama natin, yung mga tropa nyo, mga kumpare, mga kumare, di ba? Kung ano-ano ginagawa nila. Tayo nandito ngayon. Nawa, hindi tayo mas malungkot sa kanila. Yung mga nasa lamesa ngayon, nagsusugal, ang saya-saya. Pero may malungkot. Talo eh. Di ba? Talo eh. Oh. Pero ikaw, magsisimba ka. Magsisimba tayo. Pero malungkot. Bakit tayo malungkot? Baka may pagsuway. Baka may hindi pagsunod. No? Baka hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Diba? So, okay lang, wag mo maintindihan yan lahat. No? Basta yung naiintindihan mo, ginagawa mo. At sinusunod mo. Mas hahatulan ka dun sa alam mo kaysa sa di mo alam. Ang dami nating alam na verse, di naman natin sinusunod. O, konti lang yung alam niyang verse, pero kinusunod niya naman yung konti niyang alam. Abay, maganda. Diba? Nandiyan pa po ba kayo? Oh, gusto niyo ba? Ganito na lang ituro ko. Okay. So, sa pamamagitan ni Kristo, yung kanyang pagkatao at kanya pong work, mga kapatid, yung kanyang ginawa para sa atin sa cross, nakatanggap po tayo ng atonement, mga kapatid. Kaya po, tayo ngayon, masasabi natin, napatawad na po tayo ng Panginoon. Okay? Kasi may atonement na tayo. Nung pagkakataon na ikaw ay nagtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tandaan natin, siya ang nagmamay-ari sa atin by virtue of creation. Tama? Sino bang lumikha sa tao? Ang Diyos. So pagmamay-ari, nino tayo ng Diyos. Kaso nahulog ang tao sa kasalanan. Kailangan bilhin muli. No? Kaya meron pong redemption. Kaya merong pagtubos. Kasi po, ang tao pinili ang kasalanan. At ang Diyos, di ka lang hablutin mula sa kasalanan. Kailangan meron siyang gawin para sa iyo at para sa akin. Okay? So, nahulog tayo sa katuwiran, sa pamamagitan ng kasalanan, pero tayo ay pinanumbalik sa pamamagitan ng katubusan na kay Kristo Jesus. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Yan. Dalawa lang yung ibig sabihin ng tahimik. Naintindihan o di naintindihan? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 at verse 20. Verse 19 and verse 20. Ang sabi niya verse 19, what? Sabi niya, ano? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan sa mga ligtas po ay templo ng banal na multo? Sabi ba Holy Spirit o Holy Ghost? O, tayo di banal na multo. Diba? Templo ng banal na multo na nasa inyo. Totoo po ba, preacher, ang multo? May banal na multo. Di may unholy ghost. Kayo naman. Diba? May Holy Ghost. Nananakot naman ito. Kapag may Kristo ka, huwag ka matakot.
Pag wala ka pa kay Kristo, matakot ka talaga. Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. At hindi ka na sa inyong mga sarili, verse 20. Sapagkat, ikaw ay binili na ng presyo. No? Ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Mga kaibigan, mga kapatid, pagmamayari po tayo ng Panginoon. Pagmamayari po tayo ng Diyos. Siya po ang may karapatan sa buhay po natin. Ito po ha, mali po na sabihin na ang layunin ng Diyos, na kaya niya ako nilikha ay para sumaya ako. Hindi ba yan ang filosofiya ng maraming tao? I want to be happy. Tama? I want to be happy. Kaya nga si Jollibee, Happy Meal. Di ba? Kasi gusto ng marami, sumaya sila. Pero ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Paano mangyari yun? Nagbibigay ng kasiyahan ng Diyos. Paano kanya bibigyan? Ayaw mo sa Kanya. Tama? Okay. So tayo po ay pagmamayari, walang iba kundi ng Panginoon. Tayo po ay sa Kanya. Ang Holy Ghost po ay nasa sa atin nakatira. Sa mga ligtas. Nandiyan po. Sa ating mga ligtas, nakatira po ang banal na spirito na Diyos, banal na multo ng Diyos. Nasa sa atin. At ang sabi niya doon sa talata, ye are not your own. Ye are not your own. Hindi tayo sa atin. No? Tayo po ay sa Diyos. Ang mga ligtas ay pagmamayari ng Diyos at dapat ang gusto ng Diyos, yun ang gawin natin. Kasi sa Diyos po tayo eh. Kung ano yung gusto ng Panginoon, dapat natin sundin. Kasi yun po yung kalooban ng Panginoon. No? Pero pinipilit niya ba tayo? Ay, hindi. Hindi na tayo pinipilit. Sino dito ang pinilit ng Diyos? Na umaten ngayon. Pinilit ng nanay, pwede. Pinilit ng tatay, pwede. Pinilit ng kapatid, pwede. Pero yung pinilit ka ng Diyos, hindi ka naman pinipilit eh. Kahit nga manood ka lang ng TV ngayon sa inyo eh. Kikidlatan ba niya yung bahay nyo dahil di ka umaten ng church? Ba, ilang beses ka nang ganun eh. Buhay pa. Naka-up pa yung bahay natin. Bakit? Diba? Hindi siya namimilit mga kapatid, pero may pagpili tayo. Ayaw niya na, alam niyo yan, kung ayaw mo sa Kanya, tiwag. Hindi ka niya pipilitin. Pero, ang katotohanan lang, kung ayaw mo sa Kanya, huwag ka rin magreklamo sa mga problema mo. Huwag rin tayo problema din sa mga consequences ng kasalanan. Kasi ang Diyos lang makatutulong sa atin po doon. Hindi naman po ang tao. Kahit gaano po tayo katalino, kahit gaano rin tayo mapera, mga kapatid. Kung ang Diyos, wala tayo sa Panginoon, sayang lang. So, sabi niya, tayo daw ay binili. Papayag ka ba na ikaw ang bumili ng isang bagay, hindi mo naman nagagamit, or hindi mo naman mapakinabangan? Bumili ka ng cellphone, pinag-ipunan mo. Cellphone, pinag-ipunan mo, ang mahal. 20K lang. 20K. Bumili ka, ang mahal ng cellphone, bumili ka 20K. Tapos ang gagamit lang kapatid mo. Kung mabait ka, ay okay lang yan. Pero pag nakakainis naman to, pinaghirapan ko pa yung pera na yun, tapos iba lang gagamit. Di po ba? Tayo daw po, sabi ng Bible, verse 20, binili na. Binili na tayo ng Diyos. O kanino tayo? Mga young people, kanino ka? Sabi ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? Bakit tamad tayo sa gawain? Bakit konting oras lang sa church? Parang init na yung puweta natin. Bakit parang aawit ka lang, parang naglingkod ka na ng napakadakila sa Diyos? Lord manta kami. No? Bakit? Di ba?
aaten lang, talaga namang parang inihitak mo yung sarili mo sa higaan. Pero pag gala, ang bilis mo. Liligo ka sa dagat ng Diyos. Liligo ka sa ilog ng Diyos. Iniinom mo ang tubig ng Diyos. Pero ayaw mo sa Diyos. Pero ayaw natin sa Panginoon. Di po ba? Kinakain natin. Sino ba gumawa ng mga hayop? At ang sarap ng kain natin ng fried chicken, pork chop, di ba? Bulalo, di ba? Tempura, sushi, di ba? Wag na sir, wag yun. Delikado yun. No? So, nilikha ng Diyos yung kambing pero mag-ingat. So, ang punto natin, mga kapatid, lahat ng at meron tayo ngayon at ini-enjoy natin ngayon, bigay lang din ng Panginoon. Pero pagdating sa Panginoon, damot na damot tayo. Pagdating sa gawain ng Diyos, pinipilit ka pa. Pagdating sa mga services, kailangan tukuran yung mata mo. Kasi magdamag kang nanood ng Netflix. Balik na lang tayo sa gantong lesson. At least kahit di mo naiintindihan, di ba, no? Wag dito, kahit magsabi-sabi pala ako ng mga ano dyan, wala, Paul of man eh. Di po ba? Pero, yun eh. Binili tayo ng Diyos. Pagmamayari tayo ng Diyos. Ang buhay natin sa Kanya, hindi na sa ating sarili. Hindi ka nabubuhay para sa'yo. Hindi ka na nga rin nabubuhay para lang sa kung ano gusto mo eh. Dapat nabubuhay ka para sa Panginoon sapagkat siya yung bumili sa atin. Meron siyang direct ownership sa atin at dapat nga siya yung kumontrol sa atin pero binigyan niya tayo ng choice. Hindi niya tayo nilikhang robot kundi mga saints na merong kalayaan na ibigay ang ating mga sarili bilang haing buhay po sa Kanya. Yung text po natin sa Colossians 1:16, ang sabi sa atin, ang lahat ng mga bagay ay nilikha niya at nilikha niya para sa Kanya. Tayo ba ay creatures? Amen. Tama, tayo ay creature ng Panginoon. Tayo nilikha ng Panginoon. Ibig sabihin, kasama ba tayo sa creation? Yes. Okay. Kung kasama tayo sa creation, we are created by Him and we are created for Him. Nilikha niya tayo at nilikha niya tayo para sa Kanya. Nilikha niya tayo para kanino? Para sa Kanya. Para sa Panginoon. Para sa Kanya pong layunin. Okay? So in Revelation 4:11, punta po tayo doon. Revelation chapter 4 verse 11. Revelation 4:11. Yung mga nakaraan, turo ng doktrina. Wala, ayaw mag-react. Okay, sabi ko, pangit yata ituro yun. So wag ko na nga ituro yun. Mag-preach na lang ako. Revelation chapter 4 verse 11. Sabi niya, Thou art worthy, O Lord. Tama po, no? Karapat-dapat ba ang Panginoon? Abay, syempre. To receive glory and honor and power. Bakit? Sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay and for thy pleasure they are and were created. Para sa iyong kaluguran, sila ay nilikha. No? They are and were created. Mga kapatid, kasama po tayo doon. Nilikha tayo ng Diyos for His pleasure. Nilikha tayo ng Panginoon for His purpose. Nilikha tayo ng Panginoon para sa dakilang layunin niya, mga kapatid. At tayo dapat ang magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Hindi po baliktad. No? Bakit nasabi mo, preacher, na hindi dapat baliktad? Kasi most in our prayers,
yung ating mga panalangin, mga kapatid, it shows na ang gusto nating mangyari ay maging subservient or maging mas mababa ang Diyos sa atin. Kasi gusto natin, Lord, ibigay mo lahat ng mga gusto ko. Diba? But in return, we don't want to obey Him. Ayaw naman natin siyang sundin. No? Hindi tayo po niligtas ng Diyos para mabuhay bilang mga hari sa mundo pong ito. Niligtas siya tayo, siya ang hari, hindi tayo hari. Diyan pa po ba kayo? Amen. So, tama lang yan. No? Para mas maintindihan natin ito, let us read these passages to check our motives and practices in light with what the Bible says. Colossians 3. So ito, magbabasa lang tayo ulit, ilang mga passage. Okay, bago tayo diretso. Colossians chapter number 3, verse number 2. Colossians chapter number 3, verse number 2. Napakasarap yung salita ng Diyos kapag tumatama sa iyo yun eh. Kasi matutulungan ka. Matutulungan ako. No? Mahirap yung preaching na wala nang tumatama sa iyo. Dalawa lang yan. No? Naging perfect ka na or dekalyo ka na. Sobra nang tinigasan mo ang puso mo na ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos, no? Na tatama sa iyo. Okay sa iyo yung tatama sa iba. Pero yung tatama sa iyo, ayaw mo. No? So, ano lang yan? No? Perfect ka na or dekalyo. Colossians chapter 3. Pero kung may nararamdaman ka ngayon, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa kasi natatamaan ka pa eh. Pag di ka na natatamaan, wala ka ng pag-asa. Either patay ka na nun or ayaw mo na. No? Colossians chapter 3 verse 2. Ano sabi niya? Set your affection. Saan ang affection dapat natin? On things above, not on things on the earth. Huwag natin ipagpalit ang Panginoon. Huwag natin ipagpalit ang Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, set your affection on things above. Mga bagay na nasa itaas. Not on things on the earth. Another, 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Drum roll. 1 Timothy chapter number 6. Verse number 3. Tayo magsisimula. Yan. 1 Timothy. Gusto ko po lahat. Pumunta po doon. Mga kapatid, mahaba-haba itong pag-uusap natin dito sa talatang ito. 1 Timothy chapter 6 verse number 3. Tayo magsisimula. Ulitin ko po. Unang Timoteo, kapitulo 6, talatang 3 pababa. 3. O 3. Sabi niya, if any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine, yung doctrine natin dapat according to godliness. Hindi yung may doctrine na tayo, pero yung pamumuhay natin, hindi umaayon. Dapat ang doctrine according to godliness. Yan dapat. Yan ang tama. Kasi pag ang doctrine mo hindi according to godliness, abay uwian na lang tayo. Bakit? Kasi magkakagatan lang tayo dyan. Magkaiba tayo ng doktrina, halimbawa, magkakagatan tayo. No? Pero hindi po. Dapat ang doktrina according to godliness. Dapat mas lalo ka pang natuturuang umibig. Mas lalo ka pang natuturuang intindihin ng iba. Mas lalo ka pang natuturuang maging patient para sa iba. Okay? Verse 4, yung hindi daw magko-consent doon, o hindi daw sumusunod sa doctrine which is according to godliness as well, mayabang siya. Proud siya, sabi. He is proud. Knowing nothing. Ito po, konti lang. Konting kaalaman. Kuya Kim at yan sa pasok. Okay? Sa Bible po, ang proud, hindi po ginamit ang proud in a positive sense. Hanapan nyo nga po ko sa Bible ng sinabing proud at maganda yung ibig sabihin nun. Lahat ng pagkabanggit ng proud ay proud. Diba? Mayabang. Ibig sabihin pangit. Negative sense. So, hindi naman tayo critical dyan. Hindi naman tayo, hindi naman tayo dogmatic dyan mga kapatid. Pero, mas mainam siguro, gamitin lang natin ang word grateful, thankful. Nga rin, yung may achievement ang inyo pong mga anak or
Kayo rin po, may achievement kayo. Kaya, I'm so proud of myself. Kaysa gano'n, I'm thankful. O, diba? Grateful to the Lord. Okay? Konting kaalaman. Balik na tayo sa ating pinag-uusapan. Kuya Kim, labas. Verse number 4. Sabi niya, He is proud, knowing nothing. Wala siyang alam. Sabi pa. But doting about questions and stripes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth. Sinabihan ka pa naman ng destitute of the truth. Ano yung destitute? Sobra kang hirap. Mas mahirap ka pa sa daga. At ang sabi, destitute ka ng katotohanan, ibig sabihin, wala talaga sa iyo ang truth. Kapag ang doktrina mo hindi according to godliness. Ano pa? Supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Mga kapatid, we should not suppose that gain is godliness. Ano ibig sabihin noon, preacher? No? What is gain? Kung ano makukuha mo. Hindi porket tayo ay seemingly pinagpapala financially, materially ng Panginoon, sabihin natin, ay tama ang ating ginagawa. Dahil maraming yumayaman sa maling paraan. Maraming nakakakuha ng nakasasamsam ng mga salapi sa maling method. No? Pwede kang biglang pinagpala ka mo pero napanalunan mo pala sa bingo. O napanalunan mo pala sa loto, paano mo namang masabing galing sa Diyos yun? Diba? Diba? So ang point natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na tayo ay pinagpapala, sabihin natin pinagpapala tayo, nasa godliness tayo. O namumuhay tayo ng tama. Isa, ibig sabihin lamang nun, siguro magaling ka sa pera. Pangalawa, siguro may pamamaraan ka na hindi alam ng iba. No? I-share mo naman sa amin. No? Pero ang point mga kapatid, hindi dapat natin i-assume na kapag marami kang tinatamasa sa buhay na ito, nasa Diyos ka at inaaprubahan ng Diyos yung buhay mo. At inaaprubahan ng Diyos ang buhay ko. Dahil ba maganda ang building nila, sa Diyos sila? At dahil ba ganito lang yung building natin, hindi tayo sa Diyos? Abay, baliw. Diba? Hindi nangangahulugan na mas maliit yung gawain natin, hindi tayo sa Diyos. Eh ano kung napakamahal ng mga ilaw nila? Ilaw pa rin yun. Eh ano kung napakamahal ng mga gamit nila? Ay ano kung napakarami nilang sasakyan? Madadala ba nila yun sa langit? Ayaw naman mag-angkas ng mga membro. Diba? Hindi po ibig sabihin na tayo ay maraming tinatamasa o sabihin natin, pinagpala na tayo ni Lord, ay inaaprubahan ng Diyos ang buhay natin. Don't assume that. Kasi, baka kung ganun ang mindset natin, iisipin mo si Pablo, hindi siya sa Diyos. Kasi sabi niya, I know how to be abased and I know how to be abound. Alam niya kung paano maghirap at alam niya kung paano rin sumagana. Kung nakita mo si Pablo nagmi-ministeryo, abay, isang kahig santo ka. Or kung anong pamamara niya kasi binibigay niya lahat sa Panginoon, iisipin mo, abay, grabe yung tao na yun, wala talaga yun sa Panginoon. Tegang baliw yan. Tingnan mo, walang kapera-pera, lahat binibigay. Punta-punta siya sa ibang mga bansa para mag-share ng gospel. Tapos siya mismo, yung sarili niya nga, mukha siyang kakaiba. Ba? Yung damit niya, hindi maipinta. Naku po natin, hindi nangangahulugan na ang isang gawain ay naghihikahos, hindi siya sa Diyos. At hindi nangangahulugan din na ang isang gawain ay halos talaga napakaganda ng itsura at napakaganda ng mga presentation ay sa Diyos yun. Ang katotohanan hindi nababase sa dami ng pera. Nasa pagsunod sa Biblia yun. Amen? Kahit dumami pa pera natin, kapatid, kung wala tayo sa Diyos, wala tayo sa Diyos. Eh pag nasa Diyos, preacher, abay, mag-pray ka para bigyan ka rin ng pera. Pero, hindi nangangahulugan na may gain, godly. Dahil hindi naman lahat ng gain, godliness. Mga kapatid. So don't assume that.
Hindi tayo pwedeng aasta-astahan na sasabihin na kayo talaga wala kayo sa Diyos, tigay yung ministry namin ang ganda. Sa inyong pangit. Saan mo ba na-measure? Ano bang takalan mo ng gawaing matagumpay? Takalan mo ba lahat ng membro pinagpala? Abay, pumunta ka kay Soriano. Abay, pumunta ka sa iglesia. Kung yun ang basihan mo, kung lahat dapat maayos ang buhay, at may mga napatayo sila, di ba? Kung yan ang ating basihan, mga kapatid, marami tayong mapipiling mga relihiyon na ang mga membro nila mauhusay sa buhay. Pero masasabi mo ba na nasa katotohanan sila dahil gayon? Hindi po, mga kapatid. Ang katotohanan hindi ulitin ko po, ang katotohanan hindi nakabase sa dami ng pera natin. Konti man pera mo ngayon, kung nasa Diyos ka at sumusunod ka sa Kanyang salita, sa Diyos ka. Pero anhin natin yung kayamanan natin kung hindi natin mapapagamit sa Panginoon. Ano pa? Diretso tayo. No? Nandiyan pa po ba kayo? Medyo ginaganahan ako parang mga 3 hours pa tayo dito. But godliness, sabi niya, verse 6, with contentment is great gain. Yun ang susi, mga kapatid. Pagpalain man tayo sa buhay na ito, dapat manatili yung contentment natin. Kasi pag wala yung contentment na yon, ang pera mo sa wallet 10 piso, ang pera mo sa bangko 10 milyon, pag wala kang contentment, wala kang contentment. Gusto mo pa yung 10 milyon mo na yun, gusto mo pa mag-100 milyon yun. Yung 100 milyon mo na yun, gusto mo pa mag-1 bilyon yun. Wala ka ng rest. Gusto mo na lang magpalago ng salapi. Amen? Pero kahit pa, ang laman lang ng pitaka mo ay 1,000 o 500, mga kapatid, pwede kang nasa Diyos. Salamat, Hindi, ang requirement ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, hindi pera, kapatid. Kasama ang pera, pero hindi pera. Ang kanyang takalan. Isipin mo kung ang membership pala sa church ay 20K. May mga ganyan, di ba? May mga ganyang yung mga samahan, kailangan merong membership fee ba? Membership fee. Para maging kasama ka dun sa group nila, sa clan nila, or sa kailangan magbabayad ka. Paano kung ganun ang simbahan ng Diyos? Di ba? Sino lang ang makaka-attend nun? Sino lang makakasama nun? Pero hindi po ganun. Inaabot ng Diyos kahit yung mga nasa laylayan ng laylayan. No? Inaabot ng Diyos kahit sino pa siya, kahit sobrang yaman niya. Parehas lang tayo ng uuwian at parehas lang tayo. Magkaiba tayong kabaong, pero parehas lang tayo. Dalawa lang pupuntahan yan, langit o impyerno. Ang ganda ng ang ganda ng presentation ng kabaong mo, at ang ganda ng huling hantungan daw. Hindi yun huling hantungan, pangkatawan, huling hantungan. Pero yung kaluluwa, ang huling hantungan yan, kung saan mapupunta, at ang desisyon niyan, habang buhay, hindi pagpatay na. Nagdesisyon ka na ba? Kung saan mapupunta ang kaluluwa mo, pwede kaya yun? Pwede kang magdesisyon Kung ayaw mong paniwalaan si Kristo, ang desisyon mo ay siguradong impyerno. Pero kung nagdesisyon ka na si Kristo ay pagtitiwalaan mo, ang desisyon mo ay langit. Nasa sa'yo yun. Wala sa kung kanino yun. Nasa sa atin yun. Mga kaibigan, mga kapatid. Nakuha po natin, godliness with contentment. Yun ang great gain. Hindi man tayo sobrang yaman, o hindi man tayo sobrang daming pera, kakarampot lang ang meron tayo. Pero, we are living in godliness. Yun ang sabi ng Bible, great gain. Great gain. Amen. Sabi niya, verse number 7, for we brought nothing into this world. Nung isinilang ka ba, may dala ka? Ang dinala mo, iyak. And it is certain we can carry nothing out. Kung papaanong sigurado na wala kang nabitbit nung dumating ka sa sanlibutan na ito, ang sabi niya, wala ka ring madadala palabas. Wala kang madadala palabas. Para saan yung pinagtatrabuhan natin? Para saan? Wala kang madadala dyan. Amen? Wala tayong madadala. Ibang magulang, nagtataguyod sila, nagtatrabaho sila para, halimbawa, makapagbili ng mga assets. Real estate ba? Makapagpatayo ng malalaking bahay or
Kung ano man mapundar nila sa buhay na ito. Kasi ang gusto nila, ipamana sa anak. Tama? Noble cause eh. Tama yun eh. Ibig sabihin, gusto nila, maipapamana yun sa anak nila. Ang di nila alam, ang anak nila covetous. Pag tayo po kinuha ng Diyos, ang gagawin nila, ibebenta nila lahat yun. Gagawin nilang pera. Sabi ay, ano? Pera pala yun. Bakit silang makikinabang dun? Pero ganun po ang tao, mga kapatid. Yung property, halimbawa, ang dami yung binili. Pag iniwan mo yan, pera na yan. Pera to. Kung hindi na ito naturuan sa pera ang mga bata, kasi young people pa lang, di marunong magbigay sa Diyos. Young people pa lang, ang laging kausap, si Watson. Ang laging kausap, si Shopee. Ang laging kausap, si Computer Shop. Ang laging kausap, diba? Yun ang mga kausap nila. Anong aasahan mo kapag pinamana sa kanila yung mga bagay na pinaghirapan na matagal na panahon ng mga magulang? Kapag pinamana mo yan sa kanila, ang tingin din nila dyan, cellphone, laptop, diba? Hong Kong Disneyland. Yan yung mga tingin nila dyan. Diba? Yan ang tingin ng mga Pero may isip kaya nila na ang lahat ng yun, ano mang may tatanggap nila sa magulang nila, sa Diyos yun lahat. At kung sa Diyos yun, hindi dapat gamitin mo lang pansarili, kundi para sa gawain ng Panginoon. Para sa mga layunin ng Panginoon. Amen. So, hindi yata matatapos tong araw na to na hindi lahat na-open. Verse number 8. Anong sabi niya? And having food and raiment. Sabi nga, pagkain at damit. Let us be there with content. Sabi meron kang pagkain, meron kang damit, may additional pa nga tayo ngayon, meron tayong mga bahay. Anong sabi? Makontento tayo. Okay? Verse number 9. But they that will be rich, sila na mga yayaman at magpapayaman, ano sabi? Fall into temptation and a snare. Mahulog daw po saan? Sa temptasyon at sa bitag. And into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Lulunurin ka. Lulunurin tayo. Kung ang layunin lang natin sa buhay na ito ay mag-imbak ng salapi at lumikom ng salapi. Honestly, tanungin niyo po yung mga young people, bakit kayo nag-aaral? Para kumita ng pera. One day. Nagkatrabaho na. Bakit ka nagkatrabaho? Para kumita ng pera. Diba? Yun ang dahilan. Yun ang reason. Kaya ka nag-aaral. Bakit? Gusto mo kumita ng pera eh. Tama? Di maka-amen kasi, ako eh, talaga gusto ko eh. Pera talaga. Kaya nga, maraming kabataan, kapag may pera na, wala na sa church. Kasi iniisip nila, sa church walang pera dyan. Hihingian ka lang dyan. Dito sa trabaho ko, kuha lang ako ng kuha. At least, pag sa church, magigilty ka pa pag di ka nagbigay. Magigilty ka. Sino ba na? Magilty ka ba? Magilty ka kung hindi mo binigay buhay mo. Kasi sa Diyos nga, siyang may-ari, hindi naman ikaw. Di po ba? Pero yun pong mindset na marami mga kabataan kaya sila nag-aaral para sa pera. At ano sabi dito? Verse 10, for the love of money is the root of all evil. Hindi po pera ang root ha, love of money. Love of money. Ito na, Pasko na, Pasko. Pasko, dumating ang mga ninong, dumating ang mga ninang, ito na ang mga ampaw, nilagay na, kinamada na sa kamay, yan na, binay, 1,000, 500, 200, yung 3 ulo, o yung agila na siya ngayon. Yung agila, mga kapatid, kay SM to. Itong si Ninoy, dito to sa Shopee. Abay, kapag si Rizal, nasa simbahan. Kapag si Bonifacio, nasa simbahan. Pero kapag agila, ay wala to, hindi to pwede sa church. Pangmayaman lang tong agila eh. Diba? Pero that's the mindset of many
young people. Pag nakatanggap sa Pasko, marami naman sa inyo makakatanggap eh. Tama? O, pag nakatanggap, saan napupunta? Diba? Hindi naiisip ang gawain ng Panginoon. At hindi lang naman gawain ng Panginoon, dito ka magbibigay. Pwede mo naman gamitin yun para maglingkod sa Panginoon. Malay mo, ipambili mo naman ang Bible mo. Ang mahal-mahal ng cellphone mo, yung Bible mo, wala. Diba? O, bili ka na notebook pang take notes. O, tama po. Di naman ibig sabihin lang na para ipagamit o para magbigay sa gawain ng Panginoon, dito lang lagi sa offering. Hindi po. Kasi yung mga binibili natin supposed to be para dapat sa Panginoon yan. O kung kayo man mag-aasam, bibili ako ng sasakyan, anong nasa isip mo? Bibili ako ng sasakyan para magamit sa ministry. Di po ba? O, masama ba bubili ng sasakyan? Hindi. Pero kung gagamitin mo lang pansarili, ayun ang mali. Kasi hindi mo iniisip na hindi sa'yo yan. Hindi sa akin yan. Sa Diyos ito lahat. Ang cellphone ko sa Diyos ito. Ang damit ko sa Diyos ito. Ang mindset kasi natin, sa akin yan lahat. Sa akin ito. Sa akin. Yan pa po ba kayo? Mahaba-haba pa po ito. Kumalma tayo, kumalma. Mahaba-haba pa po. Huwag kayong mag-alala. Okay? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, ano pong nangyari? Dahil nag-covet, they have erred from the faith. Bakit nag-err sa faith? Because of the love of money. Okay? And pierced themselves through with many sorrows. Dami dyan. Daming sorrow dyan. Yan ang result. Yan ang resulta, mga kaibigan, mga kapatid. Hati mga young people, mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Sa Diyos ang buhay natin na ito. Hindi mo pagmamayari ang buhay mo. Hindi ko pagmamayari itong buhay ko. Sino ako para sabihin na, buhay ko to, pangarap ko to, ako bahala. Pero pag nagka-problema, Lord, nakikinig ka ba sa akin? Panginoong, kahabagan mo akong tunay. Diba? Pero pag sa gawain, ayaw mo naman. Ang saya-saya natin ngayong umaga. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Wag po kayo mag-alala. Hindi po ako nagsisinungaling. Mahaba pa po ito. Philippians chapter 3. Baka kasi ito lang yung chance mong magising at sasampal-sampalin na kita para magising ka talaga dyan. At ang tagal-tagal mo nang natutulog. No? Tatamad-tamad tayo sa Panginoon. Philippians chapter 3 verse 17. Philippians 3:17, ang sabi niya, mga kapatid, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample. Verse 18, for many walk, maraming lumalakad, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Merong mga lumalakad, may mga naglilingkod sa Diyos, pero ang paglilingkod nila, mga kapatid, sila sabi ni Apostle Paul, kaaway sila ng krus ni Kristo. Verse 19, bakit? Whose end is destruction, at ang Diyos nila ay sarili nilang tiyan. Whose end is destruction, whose God is their belly. Pinaliwanag yan kung ano ibig sabihin yan. Whose glory is in their shame, who mind earthly things. So kapag ang ating mind doon lang sa earthly things, we mind earthly things, mga kapatid, our God is our belly. Ang Diyos natin ang sarili nating sikmura, kaibigan, kapatid. Tatanong po ulit tayo. Para kanino tayo nagtatrabaho? Para kanino ka nag-aaral? Para saan yung ginagawa mo sa buhay? Para sa pamilya mo? Maayos yun, sa Bible yun. Diba? Tama yun. Pero, para saan? Really? Ang sabi ng Bible, pwede pala na ang Diyos natin ay sarili nating tiyan. Because we mind earthly things. Pero ang sabi niya, verse 20, for our conversation is in heaven. Sa langit tayo.
from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Saglit lang po tayo sa buhay na ito. Saglit lang. Kung tayo mabubuhay ng 70 years, glory to God. Kung abot tayo 80 years, glory to God. Kung abot ka ng 90 years, talaga naman, anong sekreto mo? Pero, may end pa rin, kahit gaano ka pa tumanda. Diba? Sabi nga, ang 1,000 years, parang one day lang sa Panginoon yan. Pag tayo kinuha ng Panginoon, ano pang, what will matter? May kanta nga yan, di ba? Only one life. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. He's the only one that says, if you recall, you have but one life. Ang hindi natin na i-consider palagi, hindi tayo permanente sa buhay na ito. Magpakayaman tayo, magpakaimbak-imbak tayo ng kayamanan sa mundong ito, iiwan nating lahat yun. And in our pursuit of those things, maaaring ang kunin pa tayo ng Panginoon. Ano na ang mangyayari? Kung hindi natin matutupad yung mga pangarap natin. Or, sabihin natin, natupad mo na yung pangarap mo. Yung inaasam mo na gusto mong mangyari, nasa sayo na lahat. Ano na gagawin mo? Pag wala kang contentment, maghahanap ka pa ng mas higit doon. Mas, gusto mo pang higitan kung ano yung meron tayo. Pero mga kapatid, anuman po ang meron tayo ngayon, pag natutunan natin maging kontento doon, at dahil may kakayanan tayo, dahil yun yung meron tayo, at nakasusunod tayo sa Panginoon, mga kapatid, yan ang kaligayahan. Yan ang kaligayahan sa Panginoon. Kasi po, hindi po pwede sa Panginoon ang partial. Di po siya nanghihingi ng katiting ng oras mo. Ang inihingi niya, ikaw. 2 Timothy chapter 4 verse 10. 2 Timothy 4 verse 10. Di pa natin natatry mag-preach ng 2 hours pataas, no? Parang maganda subukan. Sabi na iba, ayoko na. Hindi na ako babalik dito. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ano sabi niya? Demas hath forsaken me. Bakit ba pinorsake ni Demas sila Paul? Having loved this present world. Mas marami pang tao ang umaalis sa ministry, hindi naman sa doktrina eh. Dahil sa career. Dahil sa work. Dahil sa mga pinopursue sa sanlibutan. Like Demas. Love this present world. Kaya mawawala sila. Kaya sabi ng Bible, si Demas, pinorsake ako. Having loved this present world. At sa mga magulang, mga kapatid, I'm telling you the truth. The young people, naghihintay lang yan ng tamang pagkakataon. And they will live. Aalis sila. When they have the opportunity. Kasi kaya na nila, lakas na buto nila eh. Kaya na nila lahat eh. Iwanan na nila. Kasi akala nila, kinokontrol sila dito sa church. You're not controlled. Ilang beses pa tayo nagtuturo ng grace dito at ilang beses tayo nagtuturo ng liberty dito. Hindi ka kinokontrol. Sinasabi lang sa'yo ang totoo na ang Diyos ang nagmamay-ari sa'yo. Sinasabi lang sa'yo na pinagkakatiwala lang ng Diyos kung anong meron ka ngayon, kung anong meron ako ngayon. Pinagkakatiwala lang sa hindi ka kinokontrol. Pupunta ba kami sa bahay nyo at anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya dyan? Ha? 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 Yan na ba? Hindi po. Hindi ka namin hinahunting kung nasa saan ka. Pero kung ganun ang pakiramdam mo, conscience mong umahunting sa'yo, kaibigan. At kung ligtas ka ba, kasama pa yung Holy Ghost doon. Kasi ginigrib mo siya eh. Ginigrib mo yung Holy Ghost, isipin mo. May gathering ang mga brethren, wala ka.
May pagtitipon ng mga magkakapatid, wala ka, ginigrip mo ang Holy Ghost. Anak, mas importante pa ba yan sa akin? Sabi nga ni Sir Franz. Diba? Anak, mas ano pa ba to? Ayan. So naiintindihan natin na mga adult, merong mga commitments. O diba? May mga commitments. Pero may iba naman, may commitment sila, pero pwede naman nilang maisingit eh. Eh kung ganun, nabigyan ka na ng pagkakataon ng Diyos na meron pwede mo isingit, di mo pa rin ginawa, abay, nasa sa'yo na yun. Nasa sa atin na yun. Pero wala talaga, dahil sa, yun ang ano natin, set up. Nandoon pa tayo, nakakulong pa tayo sa sistema. Okay lang. Or basta ibigay mo kung anong kaya mo para sa Panginoon. Eh yung malaya ka, pero wala ka pa rin sa Panginoon, abay, ikaw na ang problema, hindi na ang Diyos. Tayo na ang problema doon. At yung malaya ka ngayon, tas magpapakulong ka, problema ka rin. Problema mo yan. Problema ko yun. Mga kaibigan, mga kapatid. Sinasabi po natin ito, mga kapatid, kasi kapag nawala ka sa church, tuloy-tuloy yun. Parang prodigal son, na kung saan pag nagpunta doon, hindi naman siya, yung tinignan niya doon, maganda dito isang araw lang siya at bumalik na siya. Hindi po Nagpaubos muna siya ng kung anong meron siya. Tinry niya muna hanggang umabot pa siya doon sa baboyan. At doon sa baboyan, inisip-isip niya, nung kumakain na siya, nag-share na sila ng mukbang ng baboy. Sabi niya sa kanyang sarili, doon sa bahay ng tatay ko, yung mga katulong, sarap ng kain. Ako dito, anak ako, pero ito yung pagkain ko. So nagkaroon siya ng desisyon. Sabi niya, babalik na lang ako doon. Kahit katulong na lang, okay na ako. Nagkaroon siya ng humility. Nagkaroon siya ng pagpapakumbaba sa kanyang sarili na bumalik. At dahil nakita niya, mas maganda doon sa Father's house. Sa mga kabataan natin, kapatid, kaibigan, huwag mo nang danasin yun. Ang dami na nagsasabi sa iyo eh. Yung mga adult natin dito, napagdaanan nila yun eh. Sinasabi na yun na hindi nga maganda dyan, mapapariwara ka nga dyan. Ikaw naman, hindi. Kailangan ma-experience ko. Kailangan mo pa bang ma-experience na mapilayan para masabi mong nakaka-aksidente pala yung ganong gawain? Ay, kailangan pilay muna ako para maniwala ako. Gusto mo pa ba na masira yung buhay mo sa kakalalapit sa Diyos? No? Sasabihin, Lord, sabi, Panginoon, babalik na po, Panginoon, hindi ko na po gagawin to. Kasi po, Panginoon, nagtigas na ulo ko, Panginoon. Di ba? Pwede kang magsisi bago mo paggawin yung kasalanan. Inisip lang natin ang pagsisisi pagkatapos mong gawin eh. Pwede ka na magsisi bago mo paggawin. Mali pala yun, Lord, ayoko na. Suko na ako, Panginoon, ayoko mapariwara yung buhay ko. Ayoko masayang yung panahon na meron ako. Gusto ko ibigay yung buhay ko sa iyo. Ngayon pa lang. Ba't gusto mo pa magsisi pag nakagawa ka ng kasalanan at ayaw mo magsisi bago ka pa gumawa ng kasalanan? Pwede tayong magsisi bago pa lang tayo gumawa ng kasalanan. Pwede tayong magsisi bago pa lang isipin mo, once na ako nagkaroon ng pera, aalis na ako sa bahay namin. Once na ako nagkaroon ng kapangyarihan, aalis na ako sa church na ito, lagi ako nasasaktan. Ang sabi ng Panginoon sa Hebrews, yung mahal niya, He chasteneth. Pinapalo niya. At ang pamamalo natin sa panahon na ito, mga kapatid, through preaching nga eh. Kasi double-edged sword to eh. At kung nasasaktan ka sa preaching, salamat sa Panginoon. May pakiramdam ka pa. May pag-asa ka pa. Pero kung manhid ka na, help is of the Lord. Ang tulong ay nasa Panginoon. Huwag mong hayaan masira pa ang buhay mo. Huwag natin hayaan masira pa buhay natin. Saka lang tayo tatawag sa Panginoon. Lord, ako pa, Panginoon, ayoko na po. Ba? Konting compromise lang. Konting give up lang ng ministry. Konting di lang pag-attend, mga kapatid. Unti-unti na yun. Progressive yun. I-involve natin yung sarili natin. Bawat member ng katawan ni Kristo, merong pwedeng gawin. Di naman po tayo lahat dito magaling sa pagdadrive.
or magaling sa pagluluto, or 'di ba? May iba't iba tayong talent na pwede nating ipagagamit sa Panginoon. Sa gawain po ng Panginoon, hindi din despise. Kung kaya mong gawin ay maghugas, glory to God 'yun. Lahat ba kaya maghugas? Ayaw nga nung iba di ikaw, ginagawa mo, purihin ng Panginoon. Huwag natin isipin, ito ang gusto ko pong maintindihan natin. Ang ministry po ng Panginoon, tulungan tayong lahat. Ang pastor, preacher, nagpipreach, nagtuturo, yun ang measure. No? Pero hindi nangangahulugan na ang pagwawalis ay hindi paglilingkod sa Panginoon. Hindi nga mas mataas ang preacher Sino sabi mas mataas? Nagpipreach lang, nabigyan lang ng madaldal na dila. Pero hindi nangangahulugan, mas importante yung ginagawa ko. At yung ginagawa natin, wala yung kwenta. Hindi po ganun yun. Kailan ka nagreklamo sa hita mo na ikaw naman nakatayo, ganyan ka lang lagi? Kailan ka nagreklamo sa tuhod mo na ganyan lang function mo, gumanto-ganto lang? Hindi tayo nagre-reklamo? Bakit? Kasi ginagawa niya yan faithfully kahit tahimik lang siya. Ang maingay lang naman sa tao yung bibig Tama, minsan yung kamay. Pero nangangahulugan ba walang kwenta yung ibang parte? Hindi po. Lahat yan nagtutulungan. Yan ang concept ng body of Christ. Kapag nakuha ng bawat isa yung concept ng body of Christ, meron kang gagawin, meron kang portion, meron kang measure, meron kang pangsyon sa katawan ni Kristo. Pero kung ayaw mo ipagamit yung sarili mo, ay yun nga, hindi ka magagamit. Kasi ayaw mo i-involve yung sarili mo Hindi lang naman paglilingkod kung aawit ka Diba? Hindi lang naman yun Mari ikaw, nahiya ka, o siguro doon ka sa pagbibigay ng tracts. May iba't ibang pamamaraan kung paano paglingkuran ng Panginoon. At hindi nangangahulugan na maliit lang yung ginagawa natin, walang kwenta yun. Hindi po ganun yun. At di rin nangangahulugan ang binibigay mo 2K at yung isa 20 pesos. Na yung 20 pesos, walang pakil. Hindi po ganun yun. Hindi ganun ang gawain ng Panginoon. Kasi bawat isa sa atin, may kapangyarihan tayo Yung power natin, iba-iba. Diba? Iba, kili-kili power. Diba may power bank? Hindi. Ibig sabihin, may iba't iba tayong power. Yung ability natin na bigay sa atin ng Panginoon, hindi pare-parehas. At gumising tayo. Lahat tayo merong pinagkaloob na talento ang Panginoon. Ayaw natin ipagamit Ayaw natin ipagamit. Pero pinapagamit natin sa mundo. Yun nga nakapagtataka dun Ang galing-galing natin sa school, pero sa church wala. Top-notcher tayo sa school, pero pag sa church wala tayong alam. Ang galing natin sa performance task sa school, lahat na ipapasa mo doon. Pero paglilingkod sa Panginoon, wala kang gana. Wala kang desire. Wala kang kagustuhan na ma-involve ang sarili mo sa gawain ng Panginoon. Marahil mabigat yung mga napapakinggan po natin. Ano po? Pero yung surrendered and obedient saint, makita niya na mga passage na to, lamp to light his path. A lamp unto my feet and a light unto my path. Naiintindihan ng isang masunurin na saint na pinagkakatiwalaan lang siya ng Diyos sa pagmamay-ari ng Diyos. Wala siyang pagmamay-ari at pinagkatiwala ng Diyos ang lahat ng bagay sa Kanya. Dahil ganon, siya ay responsable na gamitin ang kung anuman ang resources ng Diyos at supply ayon sa kalooban ng Diyos para magbigay luwalhati sa Kanya. I'll just give an example, mga kapatid. One example dito. Ito ang thinking ng marami, okay? Bibigay tayo ng pie. Pizza. No? Explain ko lang po Ito. Ang understanding ng marami, this is 10% halimbawa. In principle, this is called a tithe. Tama? Tithes. Masama ba magbigay ng tithes? Hindi. Hindi magbigay ka ng tithes, okay lang yun. Yun ang principle mo Principle mo gusto magbigay ng 10%. Okay? So, yung 10% na to, ang isip ng iba, sa Diyos yan. Tama? Yung 10% sa Diyos yan. Mula sa mga napag-aralan natin, simula pa kanina, hindi po 10% sa Diyos.
Lahat po yan sa Kanya. Hindi 10% lang sa Panginoon. Lahat yun sa Kanya. Hindi 10% lang. Sabi, no? So, kung doon ka nagsisimula sa 10%, purihin ng Diyos. Pero understand mo, yung natitirang 90, sa Diyos pa rin yun. Kung yung halimbawa, yung 30%, napupunta sa kuryente nyo, abay mag-isip-isip ka. Aba, puro kuryente lang yata yung binabayaran ko. Pero hindi naman ako nakikinig ng preaching gamit yung kuryente na yun. Sayang pala yung kuryente na yun. Saan lang napupunta yun? Tama? O. Ibig sabihin lang mga kapatid, kung ano man yung naiiwan, ito, lahat ng yun, better gagastusin mo para sa pamilya mo, gagastusin mo para sa sarili mo, lahat yun sa Diyos. Umihiram ka lang sa Kanya. Kung ganyan yung pag-iisip natin, mag-iisip tayo ng doble kapag tayo gumagastos. Abay, sayang yata kung bibili ko lang to ng ganito Ba? Bis na iPhone X Max, Pro Max, 1 terabyte fully paid. Baka pwede na lang ako sa Samsung Flip Phone. No? So, hindi, fold yun, sir. Mahal yung fold. Saka yung, no. So, ang point natin, mga kapatid, lahat ng meron tayo sa Diyos yun. Anong masama kung magbigay ka dyan ng 50%? Sa Diyos nga yun lahat. Wala. Magbigay ka ng 10%, sa Diyos pa rin yan lahat. Kung ano may iwan, kasi ganito yung mindset. Ang kinokorek ko lang ito. Itong mindset lang ito kinokorek ko. Sa Diyos to. Ibig sabihin sa akin na to lahat. Ibig sabihin, kung sa'yo na yung lahat, kahit ano gagastusin mo dyan. Kahit saan yan, pupunta yan. Tama. Ganun ang pag-iisip Pag ang pag-iisip natin, 10 lang yun sa Diyos. Abay, hindi. Lahat yan sa Diyos. Lahat yan sa Panginoon. Kumukurot ka lang. Kumukurot lang ang Panginoon. Pahiram nga po. Kaya naman, Lord, gagastos ako. Sap ng kain namin. Di ba? So sa Panginoon po lahat ng kung ano pong meron tayo. Saka hindi lang naman po treasure Hindi lang treasure ang dapat mong ibigay sa Panginoon. Meron pong time at meron pong talents. Ito, in example ko tungkol sa treasure, sa pera, kung ano meron ka. Iniisip ng iba, 10% sa Diyos. Lahat po sa Diyos. Ang liwaliwanag, di ba? God's ownership. Pagmamay-ari ng Diyos lahat. Kapag ganito yung pag-iisip natin, gagaan yung pakiramdam mo pagdating sa pagbibigay. Hindi ka mabibigatan. Kasi ibibigay ko sa Diyos pala to. Ang damot ko pala. Inaangking ko yung hindi sa akin. Ganun yung mindset natin Pinagtrabawan ko to. Pinagsikapan ko to. Lakas ko to. Abay, sino nagsabi? Bigyan ka nga ng sakit. Sinong malakas? Matanggalan tayo ng trabaho. Nasaan yung source? Saan nino tayo tumatawag? Di ba't sa Panginoon? Di sa Kanya lahat. Kaya wag natin siyang ipagpapalit, mga kapatid. Sa kahit anuman na bagay sa salibutan na ito, mahal tayo ng Panginoon, gusto niya ibigay yung best sa atin, magtapat lang tayo sa Kanya. Hindi tayo pagkukulangin, mga kapatid. Hindi lang po 10%. Kasi alam mo, pakiramdam mo kapag ang mindset mo, 10% sa Panginoon, ganito, tingnan mo, bibigay ka, mahod ka, 20K, 2K para sa Panginoon. Okay. Pagbigay mo, grabe, nakapagbigay na ako sa Panginoon. Galing ko talaga. Naibigay ko na yung para sa Panginoon. Kung nagbigay ka pa ng higit doon, 20%, anong pakiramdam mo? Pahigit na yun sa kung ano yung dapat lang sa Panginoon. 20%. Tignan nyo, Romans 12, verse 2. Romans 12, verse 2. Tignan natin kung ilang porsyento ba. Ilang porsyento ba ang inihingi? Romans 12, verse 2. Sabi niya, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Okay? Verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang hinihingi ng Diyos, hindi 10%. Ang hinihingi niya, buo mong katawan. Kung hiningi niya na yung katawan mo, edi pati yung kakayanan mo magtrabaho, kasama dun.
Pati yung kakayanan natin, kung anong gagawin natin sa buong maghapon o sa kung ano man gagawin natin sa buhay natin, sa Kanya lahat. Kasi ang hinihingi ng Diyos, haing buhay sa Kanya. Hinihingi niya, buo mo, ikaw mismo. Kaya kung magbibigay man tayo 50% sa Panginoon, anong tawag ng Bible? Reasonable pa rin yun. Kapag binigay mo nga lahat, reasonable service pa lang eh. Hindi siya yung parang nakakagul, wow, galing naman, 90% na ibigay. Wow, grabe ka magbigay, ang laki na nabigay mo. Kulang pa rin. Dapat lahat. Wag natin i-misconstrue yung sinasabi po natin mga kapatid. Abay doon, nagtuturo doon, bigay mo daw lahat ng pera mo sa offering basket. Sino nagsabi? Wala man ako sinabing ganun. Diba? Pero baka yung iba sa inyo, yun na iniisip, kinokorek ko lang. Hindi po ganun. Ibig sabihin lang, nagbigay ka. Kung ilang porsyento man, o ilang porsyento, sabihin mo, 30% ka, giver ka eh. Bigay ka 30%. Yung natitira po doon mga kapatid, sa Diyos pa rin yun. Kung paano mo gagamitin, kung pambibili mo ng pagkain nyo, pangbabayad mo ng upa, ipambabayad mo ng hulog sa motor, sa cellphone, lahat. So kung ano man yung paggagamitan ng pera na yon, just acknowledge it is the Lord's. Sa Panginoon. So kung sa Panginoon lahat, diga mo ang mababago yung isip mo, yung bahay ko pala sa Panginoon. Ipagamit ko para sa Panginoon. Mag-Bible study nga kami dun. Kapag may bisita nga dun namin patirahin. Bakit? Ang mindset mo sa Diyos lahat eh. Tama? Hindi sa sarili natin. Ang talento ko pala sa Panginoon ito. Bakit ipinagkakait ko sa Diyos? Ang dami ng mga ginamitan nitong kamay ko na to na napakagaling, tapos sa Panginoon, hindi ko man lang maibigay sa Kanya. Tama po? Naintindihan po natin yung principle? Oh, di ba? So, hindi lamang po yung 10. Ang hinihingi niya nga yung buo, body. Yung buo mong katawan, yung buo mong pagkatao, hinihingi ng Diyos. Bakit? Haing buhay sa Kanya na kartanggap-tanggap. At hindi lamang po yung treasure mo ha. Kasi baka isipin na iba, nakapagbigay na ako, okay na ako. Pati oras natin. Pati talento natin. Napakasarap mong ibigay natin. Dito yung church natin, di natin kailangan magpakalaki dito. Pero kung lahat tayo dito, suko ang buhay sa Panginoon at ibibigay natin sa Panginoon kung ano yung dapat sa Kanya, aayos yung gawain natin. Umulan, sir, sign yan. No? So, wag tayo maparatangan na di tayo naniniwala sa pagbibigay, mga kapatid. We believe in giving. But we should understand giving. And giving, not just money, but giving our bodies as living sacrifice. Ay, di ako makapagbibigay, preacher, bakit? Wala pa akong pera eh. Kaya nga katawan yung hiningi. O wala ka pang pera ngayon, pero ibigay mo na yung katawan mo. Ibigay mo na kung ano yung meron ka ngayon. May talento ka. Marunong ka umawit. Ayaw mo naman ipagamit. Baka mapanis yan. Oo. Nakita po natin? Ganyan pala yung pagbibigay, preacher. Abay, opo. No? Ganyan siya. Kasi sa Diyos po lahat eh. Wala naman tayong pagmamayari eh. No? Uulitin ko po. Kaklaro natin ha. Para maliwanag. Masama ba magbibigay ka ng 10%? Sino nagsabi? Hindi magbigay ka ng 10%. Diba? Gusto mo yun eh. At yun yung understanding mo na, yun yung basis mo na, ito yung simula ko ng pagbibigay ko. Dapat 10%. Tapos dadagdagan ko pa. Purihin ng Diyos. Anong makapipigil sa'yo? Kung sasabihin mo, hindi ako, 50% ko na, bigay ko na yan. Oh. Diba? Nasa sa'yo yan eh. Tama? Understanding natin yun, pero walang pilitan. Kapatid. Bakit? Kasi, bawat isa sa atin, katiwala. So, pag natututo tayo ng Bible, mas lalo mo na unawaan, mas lalo mo natututunan kung paano maging mabuting katiwala sa Diyos. As you go along. Ganun pala yun. Amen. Yung cellphone ko pala sa Panginoon, yung kung ano palang meron ako sa Panginoon pala, lahat. Lahat po sa Panginoon. Wala po na tayo eh. Kung ganyan ang pangunawa natin, magbabago talaga ang pananaw natin sa ministry. Amen?
Sa bahay natin, ang daming gamit. Dito kulang, oh. Baka kailangan mag-diskarga dun. Di po ba? At ilagay nyo dito. Okay. So, sige, malapit na tayo matapos at iba na yung tingin nyo sa akin eh. Tingin nyo sa akin, chokes to go. So, we believe in giving, mga kapatid. And we know, yung mga bunga rin naman na pagbibigay, yung bubong dyan, di ba? Alam ka namang nilibre lang sa atin yan nung hardware. Ay, hindi. Ang bait namin. Nagbibigay kami. Sige, i-donate namin sa church nyo. Hindi po, binili yan. At may mga taong nagbigay para maikabit din yan dyan. Purihin ng Panginoon. Yung iba, binayaran nila. O nagbigay sila ng pera. Yung iba, umakyat sa bubong. At sasabihin ko sa inyo, yung mga nagbigay ng pera, yun ang measure nila, kapatid. Bakit? Hindi sila akyat ng bubong eh. Pero meron mga willing na umakyat ng bubong kasi yun naman yung talent nila. Ibig sabihin ba, mas magaling yung nagbigay ng pera sa nag-talent? Ay, hindi, mga kapatid. Yan ang concept ng body of Christ. Uulitin ko. Bawat isa sa atin nagtutulungan para sa gawain ng Panginoon. Walang left behind, walang itsapuera pagdating sa gawain ng Panginoon. Walang hindi mas importante. Lahat tayo meron. Pero maging kontento ka sa measure mo. Kung hindi ka pa yun, yung ginagawa ng isa, hindi pa ikaw yun, makontento ka eh. Gusto ko ganun, pero ganito lang yung ginagawa ko ngayon, okay lang. Basta nakapaglilingkod na ako sa Panginoon. Kung sa choir ka palang umaawit, gusto mo soloista, baka hindi ka pa para sa soloista? Oo. Okay na muna yung doon sa choir, di ba? Oo. Okay na yun. Wag natin, ibig sabihin, meron kasi tayong talent. May talent tayo. Bawat isa po sa atin, hindi pinagkulang ng Diyos sa talento. Hindi ka sobrang talino? Abay, madiskarte ka naman. Oh. Marami pa tayong pwedeng gawin dito eh. Diba? Pintura natin dyan. Parang kumukupas na. Baka mamaya, tiga mo, ay, magkano ba? Magkano ba? Oh? Magkano ba? Oh. Diba? Hindi ibig sabihin, hindi natin po yan sinasabi para lang gawin natin. Hindi po. Tumingin tayo ng pangangailangan. Ganyan sa katawan ni Kristo. Tumingin ka na pangangailangan, punan mo, gawin mo ng buong puso mo. Wag tayong magmamalaki kung ano man magagawa natin. Hindi po. Kung ano yung pwede natin i-provide, gawin natin, buong puso natin sa Panginoon, bigay kaluwalhatian sa Panginoon. Hindi tayo nagbabawal, tumatanggap tayo ng donasyon dito. No? Kung anong maibigay mo, nasa sa'yo yan. No? Pero hindi namin nahatulan yan na ang liit naman ang binibigay mo, sister. Ang liit naman ang binibigay mo, brother. Baka yung measure mo kasi, ang liit sa'yo nun, pero sa kanya, buong sahod niya na pala yung binigay niya. Di ba yung parang sa mahirap po, yung sa widow? 1 mite lang yung binigay niya, mamiso. Pero sabi ng Panginoon, yun pa yung mas nagbigay ng malaki. Bakit? Buo niya na yung binigay niya eh. Principle in the body of Christ. We have different measures. We have different power. We have different treasures, time, and talents. Pero lahat sa Panginoon. Ano yung ginagamit natin para sa Panginoon? Or ano yung hindi natin pinagagamit para sa Panginoon? God's ownership. Pinagkakatiwala lang sa atin. Tayo po'y mag-pray. Lord, salamat sa iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po, Lord, sa preaching po ninyo salita. Alam ko po, Panginoon, marahil mabigat po ang pakinggan ng ilang mga bagay. Pero alam ko po na ito po'y makakatulong talaga sa aming pangunawa pagdating sa gawain ng Panginoon. Lord, help us to see the needs and to fulfill those needs using the treasures, the time, the talent that we have na ikaw lang din naman, Panginoon, na nagbigay po nun. Huwag po nawa kami maging mayabang, huwag po kaya maging magmalaki, at huwag po kami maging madamot, Panginoon, sa mga pinigay mo lang din naman sa amin at pinagagamit mo lang din sa amin. Lord, help us to develop convictions. Natatayuan namin ng truth, at the same time, babaguhin kami ng truth at mabubuhay kami in godliness. Thank you so much for this time. Thank you for the brethren. Thank you for good singing. Thank you for mga umaten po ngayon. Salamat. Kung meron pang hindi nakakilala sa inyo, convict their hearts and let them know na namatay si Kristo para sa kanila to pay for their sin. To us who are saved, na mga natutulog na, tinatamad na sa gawain ng Panginoon, di pa tapos ang laban. Ang retirement namin ay yung promotion na sa langit.
at wala pong hintuan pagdating sa gawain ng Panginoon. We must continue. We must not faint. We must fight, be brave against all evil. Help us to consider these things, yung mga naipangaral po ngayon. Huwag po nawa namin makalimutan paglabas po namin dito or pag-uwi po namin. Thank you so much, Lord. Be to you all the glory and praise. In Christ's name we pray. Amen and amen.